Nasaan ako? Anong lugar to? Buhay pa ba ako? Mga katanungan na matawi sa isipan ko habang pilit na inaaninag ang itsura ng paligid na kinasasadlakan ko. Ako nga pala si Mateo at ito ang aking kwento. Nagising ako sa hampas ng alon ng tubig. Nasa tabing baybayin na pala ako ng isang isla. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa abot ng aking makakaya ay pilit kong inarok sa aking isipan ang mga huling sandali bago pa lumubog ang barkong sinasakyan namin. Damang-dama ko ang panghihina at sakit ng buong katawan, pero kahit ganon ay umaasa pa rin ako na sana panaginip lamang ang lahat ng ito. Ronnie, ayos na to. Pahinga na tayo, pre. Ano ka ba naman, Teo? Ang KG mo naman, pre. Hindi ba't kaya nandito tayo para magsaya at mag-relax? Oo nga naman, Chong. Ang corny mo naman eh. Dapat bawat minuto sinisulit natin. At isa pa, hindi pa nga tayo nakakahanap ng chicks eh. Dapat dito pa lang sa barko eh, maka-score na tayo. Diba, Ronnie? Loko ka talaga, Danilo. Hindi ka na nagsawa sa mga babae sa Maynila. Hanggang dito ba naman sa barko, gusto mo pa rin kumana? Aba, syempre naman. Hindi pwedeng mawala sa bucket list natin ang mga chika bebe. Kung sa bagay, Teo, ilang taon na rin natin itong pilano, pe. Ang hirap kaya kumuha ng bakasyon. Kaya kung ako sa'yo, magwalwal ka na. Dahil pagbalik natin sa Maynila, puro stress na naman nasasalubong sa atin, panigurado. Hindi ako KJ, mga pre. Nakalimutan nyo yatang nasa barko tayo eh. Malasing kayo ng gusto, mahulog pa kayo dyan sa dagat eh. Lalo ka na, Danilo. Baka mag-trip ka na naman dyan ha. Hindi ka pa naman marunong lumangoy. Tens pre, malabong lumubog tong barko na to no. Sa laki ba naman ito? At isa pa, diba isa to sa mga modernong barko ngayon? Kaya relax ka lang dyan. Masyado kang kabado eh. Lagi kang ganyan. Ano nga bang nangyari? Bakit ba lumubog ang barko? Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko na maalala ang lahat. Bukod sa panghihina, ay dama ko pa rin ng bahagya ang epekto ng alak sa katawan ko. Ang kukulit kasi ng mga kasama ko eh. Sinabi nang wag muna kami masyadong uminom. Hindi kasi sila nakinig sa akin. Teka, ang mga kasamahan ko, nasan sila? Nakaligtas kaya sila? Sa kabila ng panglalata, ay pinilit kong bumangon. Ano kaya ang pangalan ng lugar na to? Wala akong ibang matanaw, kundi ang karagatan sa aking harap at gubat at kabundukan naman sa likuran. Sa kabila ng pagkakaligtas ko, ay nakadama pa rin ako ng ibayong takot. Takot para sa sarili at takot para sa mga kaibigan ko. Pupunta kasi kami dapat sa isang isla, kung saan ay magbabakasyon kami ng isang linggo. Matagal na naming pinlano at pinag-ipunan to. Pero ang inaasahan naming bakasyon ay mauuwi pala sa isang trahedya. Ronnie! Makailang beses ko pang sinigaw ang pangalan ng mga kaibigan ko habang binabaybay ang kahabaan ng tabing dagat hanggang sa napagtanto ko na nag-iisa lamang ako sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas nang marating ko ang mabatong bahagi ng lugar na yon. At kahit na mahirap tahakin ang daan, ay mas pinili ko ito kesa pumasok sa loob ng kagubatan. Pero hindi pa ako nakakalayo ay nagimbal at halos maduwal ako sa aking mga nakita. Shit, may mga bangkay na nagkalat sa malalaking bato. Sigurado akong patay na ang mga ito dahil lasog-lasog na ang mga katawan nila at nag-uumpisa na ring umalingasaw ang lansa ng mga dugo sa paligid. Malamang mga pasahero din to ng barkong sinakyan namin. Nang binaling ko ang paningin ko sa dagat, ay may nakita pa akong ilang mga bangkay na palutang-lutang. Nung una ay pinagpalagay kong baka kinain lang ng mga isda ang ilang bahagi ng mga katawan nila. Pero may napansin akong kakaiba. Bakit halos lahat sila ay wakwak ang gitnang bahagi ng katawan? Mas lalo tuloy akong kinabahan sa tagpong yun. Hindi kaya may mababangis na hayop ang gumagala sa lugar na ito? Hindi ko na kinaya ang pagtahak sa mabatong daan na yon. At sa sobrang pagkataranta ko ay napatakbo ako
tungo sa loob ng gubat. Ginawa ko yon dahil may mga ilang pag-angil na rin ako naririnig. Umaalingaw-ngaw yon sa buong paligid. Hindi maganda to. Sana may mahingian ako ng tulong. Nakaligtas nga ako sa karagatan, pero baka dito naman sa islang ito, matuluyan ang buhay ko. Wala na akong inaksayan sandali. Bahala na. Sinagad ko na ang natitira kong lakas para lang makalayo sa lugar na yon. Pero sa di ko inaasahang pangyayari, ay bigla ako nabuwal nang may mabangga ako sa aking pagtakbo. Parang awan nyo na. Ayoko pa mamatay. Ayoko pa mamatay. Ronnie? Teo? Ronnie, anong nangyari Teo, sa'yo? ikaw nga. Nasaan si Danny at Salamat Makoy? sa Diyos at buhay ka. Teo, umalis na tayo sa lugar na to. Nasaan ba kasi yung dalawa? Parang may humahabol sa akin. Anong mahabol sa'yo? Parang kakaibang nilalang eh. Anong nilalang Teo, yun? umalis na tayo dito. Papatay niya tayo. Tinahon ka nga. Tila nawala na sa sarili ang kaibigan ko si Ronnie. Isang malutong na sampal ang pinadapo ko sa pisngi niya. Ayaw kasing kumalma eh. Ano ba, Ronnie? Kung totoo nga may papatay sa amin, hindi makakatulong ang pag-hysterical niya. Kasunod nun, ay mabilis kong hinila tungo sa likod ng malaking puno ang kaibigan ko. Tinakpan ko na rin ang bibig niya nang may maulinigan akong pag-angil sa paligid. Napatunayan kong hindi nagsisinungaling si Ronnie, pero kung paiiralin niya ang takot, ay mas lalo kami mapapahamak. Sa totoo lang talaga, nanginginig na rin ang tuhod ko sa sobrang kaba. Pero hindi ako papayag na dito na matapos ang buhay namin. Palakas ng palakas ang mga pag-angil at alam ko na sa paligid lang namin ang kung anumang nilalang na yon. Konting pagkakamali lang ay malamang buhay namin ang maging kapalit. Halos hindi na kami humihinga ng mga sandaling yon dahil maging ang mga yabag ng nilalang na yon ay dahan-dahan na rin lumalakas. Pero bago pa kami matuntun nito ay may narinig kaming pagsigaw sa di kalayuan. Agad namang naagaw ang atensyon ng nilalang na yon sa narinig niya. Patakbo nitong tinungo ang pinagmumula ng tinig na yon at doon lang kami nakahinga na maluwag ni Ronnie. Pare, anong klaseng hayop yun? Hindi ko alam, Teo. Pero parang ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng hayop. Hindi siya ordinaryo. Parang ano? Parang halimaw. Putya naman pre. Nasa alanganin na nga tayo. Nakukuha mo pang gumanyan eh. Hindi ako nagbibiro, Teo. Maniwala ka sa akin. Sa tingin mo ba magkakaganito ako? Kung basta aso lang yung nakita ko? Pare, sa maniwala ka at sa hindi, halimaw ang nilalang na yun. Buisit. Mukhang hindi nga nagbibiro si Ronnie. Alam kong mahilig magtrip ang taong to. Pero ngayon ko lang siya nakita na magkaganito. Mababanaag talaga sa itsura niya ang iba yung takot. Pati tuloy ako, pinanghihinaan na rin ang loob. Nang tanungin ko kung ano ba yung humahabol sa kanya, ay hindi niya rin maipaliwanag na maayos. Pero parang asong gubat daw na mukhang oso na hindi niya maintindihan. Basta, mabangis daw. Punong-puno ng laway sa buong paligid ng bunganga at nagtatalasan daw ang mga ngipin nito. Ilang segundo din nagpatuloy ang pagpalahaw na naririnig namin hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Nang mga sandaling yon ay hindi namin lubos maisip ni Ronnie kung gaano kabrutal ang sinapit ng lalaking yon. Sana lang talaga hindi yun isa kila Danny o Makoy. Ilang minuto rin kami na estatwa sa kinalalagyan namin. Nang mapatingala ako ay nakita kong malapit na ang takip silim. Nakiramdam kami ng gusto sa buong paligid bago pa kami nagpasya na bumalik sa tabing dagat. Sa isang malaking bato kami nagkubli ni Ronnie. Sa tingin naman namin, ligtas kami sa dako na yon. Tinanong ko ulit siya tungkol sa dalawa naming kaibigan. Pero tulad ko, ay wala rin siyang konkretong kasagutan. Basta ang natatandaan niya lang daw ay languna kami lahat sa alak nang panandalian niya kaming iniwan upang umihi. Tulog na nga daw ako nun habang nakasalampak sa lamesa. Pagod din kasi ako ng mga sandaling yon. Pag out kasi sa trabaho, diretso na kaming biyahe, papuntang pier. Siguro dahil din sa sobrang lakas ng hangin sa tuktok ng barko kung saan kami nagiinuman,
kaya nakatulog na rin ako. Kasalukuyan daw umiihi sa CR si Ronnie nang makarinig siya ng mga komosyon. Paglabas daw niya ay nabunggo pa siya ng isang crew ng barko. Tinanong niya ito kung ano pa ang naging problema. Wala daw itong tugon, bagkus ay takot na takot daw ito at humahangos. Maya-maya pa ay may sumambulat daw na dugo sa dadaanan niya at tuluyan nang humandusay ang isang bangkay habang nilalapa yon ng isang parang baliw na tao. Natulala na lang daw si Ronnie sa mga nasaksiyan niya. Anong nangyayari sa taong yon? Bakit niya kinagat sa leeg ang isang crew ng barko? Nanlilisik daw ang mga mata nito at tila may matutulis pang pangil dahil mabilis lang nitong napunit ang balat ng taong nilalapa niya. Akmang tatakbo na si Ronnie upang humingi ng tulong pero biglang may malakas daw na pagsabog ang naganap malapit sa kinatatayuan niya dahilan upang tumalisik siya sa tubig. Kitang-kita ni Ronnie kung papaano tumagilid ang malaking barko na sinasakyan namin bago pa tuluyang magdilim ang paningin niya. Habang nagkukwentuhan kami ni Ronnie ng gabing yon, ay hindi ko pa rin makumbinsi ang sarili ko na totoong nangyayari to sa amin. Bakit ba nangyayari to? Putya, umalis nga kami ng Maynila para kahit papano makatakas sa stress. Pero mas malala pa pala ang sasapitin namin dito. Ni hindi nga namin alam kung buhay pa yung mga kasamahan namin. Para kaming mga basang sisiw ng gabing yon. Sobrang lamig sa tabing dagat pero wala kaming choice kundi mamaluktot sa sulok ng mga batuhan. E alangan naman na magyakapang kami ni Ronnie. Mas nakakadiri yon. Pero ang kumag, nakalingkis na sa akin na maalimpungatan ako. Bukang liwayway na pala. Sige na, aaminin ko. Hinayaan ko na lang na nakayakap sa akin si Ungas. Sa totoo lang kasi, kailangan din talaga namin gawin yon. Grabe naman kasi ang ginaw. Parang nasa loob kami ng freezer. Dagdagan mo pa ng malakas na paghampas ng hangin mula sa dalampasigan. Pero kahit anong antok ko, hindi na ako makabalik pa sa pagkahimbing. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko kung ano na bang nangyari sa dalawa naming kaibigan. Sinubukan naming ikutin ang paligid ni Ronnie. Pero ni isang bahay o kubo man lang ay wala kaming makita. Masama to. Mukhang wala nakatira sa islang ito. Ni bangka o kahit eroplano ay wala kaming matanaw. Walang palatandaan na may namumuhay na tao sa islang ito. Ay, Teo. Kumakalam na talaga si Kimura ako eh. Siguro, mas maganda kung humanap muna tayo sa loob ng gubat ng makakain. O kaya, mangisda tayo. Mangisda. Sigurado naman akong pareho tayong walang alam dyan, pre. Paano natin gagawin yan? Mas mabuti pa siguro, pasukin na natin yung gubat. Baka naman may mga bungang kahoy tayong makita dyan. O kahit na ano, basta makakain. Pero teka pre, paano kung makita natin yung asong gubat doon? Baka imbis na tayo makakain tayong maging pagkain. Sige, mamili ka. Mamamatay ka sa gutom o makikipagsapalaran ka sa loob ng gubat. Siyempre, hindi naman tayo papasok dyan nang hindi man lang tayo naghahanda. Sa kabila ng pag-aalinlangan, ay napilitan na ring sumunod sa akin si Ronnie. Naghagilap kami ng mga putol na sanga at kawayan. Pinatulis namin ang dulo nun para kahit papano ay may magamit kaming sandata sakaling umatake na naman yung mga asong gubat. Huwag lang siya magkakamali dahil kahit hindi ako kumakain ng aso, kapag ganitong kumakalam na ang sikmura ko, baka siya ang maging hapunan namin. Nagtataka naman talaga ako sa lugar na to. Madaming ang puno pero parang walang bungang kahoy. Halos mawala na kami ng pag-asa ni Ronnie hanggang sa may nakita kaming mga puno ng nyog. Ayos, dahil may mga bunga ang mga yon. Ronnie, Ang problema lang talaga ay kung paano namin aakyatin ang mga bunga nito. Ewan ko pre. Hindi pa naman ako nakakakit ng ganyang puno. Tignan mo nga, ang taas-taas. Paano natin makukuha yan? Ang hirap din talaga ng laki sa syudad. Puro makabagong teknolohiya lang ang alam. Pero pagdating sa survival, aminado kami ni Ronnie na ignorante kami. Pero ano pa bang pagpipilian namin kundi mapilitang lumaban? Kaya mo yan pre. Teacher kita. Malaki tiwala ako sa'yo.
Loko, pag nahulog ako dito, sa Halos isang oras ang ginugol namin bago pa ako nagtagumpay na makaakyat sa itaas. Muntik-muntikan pa ako mahulog. Mabuti na lang talaga kahit papano ay may natira pa akong lakas upang kumapit ng mahigpit. Ang challenge pa nito, ni wala man lang kaming gamit kahit na kutsilyo. Kaya't kahit nagawa kong umakyat sa itaas, ay nahirapan pa rin talaga akong pitasin ang bunga ng nyog. Oh, tumabi ka dyan. Baka mahulugan ka ha. Teka lang. Paano kung mabasag yung nyog? Sayang naman yung sabaw. Loko, hindi ko kayang bitbitin to pababa dyan. Abangan mo na lang kasi. Mga ilang piraso na rin ang bunga ng nyog ang nakuha ko nang bigla akong matigilan. Uy, Teo. Ano? Meron pa ba? Bupa ka na rito. Sa di kalayuan kasi, ay may natanaw ako na usok na umaakyat sa kalangitan. Sa tansya ko, ay nasa higit kumulang 1 kilometro ang layo nun sa amin. At dahil sa nakita kong yon, ay nagkaroon ako bigla ng pag-asa. Sa sobrang gutom namin ni Ronnie, ay halos kulangin pa ang mga bunga ng nyog na nakuha namin. Nagmamadali din kami kainin yon dahil kailangan naming matunton ang pinagmumula ng usok na yon bago pa kami muling abutin ng dilim. Baka sakaling nandun na kasi ang tulong na hinahanap namin. Lakas loob naming tinahak ang masukal na kagubatan. Sa isip-isip namin, bahala na. Hindi na talaga kami tatagal sa lugar na to. Kailangan na namin makabalik sa Maynila bago pa kami tuluyang mabaliw dito. Grabe talaga ang taas ng mga talahib. Pero hindi no napigilan ang determinasyon namin ni Ronnie na makaalis ng isla. Kaya't matapos ang halos 2 oras ay nakita na namin ang pinagmumula ng usok. Isang maliit na kubo ang tumambad sa amin. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Magandang hapon po. Tao po. Mukhang walang tao sa kubo na yon. Pero bakit may siga ng apoy? Hindi na kami nakatiis ni Ronnie. Kaya pinasok na namin ang bahay na yon. Mukhang walang tao. Pero nang magawi kami sa isang maliit na silid, ay may nasipat kami sa loob nun. Isang tao na nakahiga sa papag. Sinubukan namin gisingin yon, pero napansin ko na isa pala itong matanda. Sa palagay ko, may sakit to at kasalukuyang nakaratay sa banig ng karamdaman. Pre, kawawa naman tong matanda oh. Mukhang may sakit to ah. Mas maganda siguro, huwag muna natin... Ronnie? Para akong tanga, wala na pala akong kausap. Ang damuho, dumiretso na sa kusina ng bahay at nagkagilap ng makakain. Uy, ano yung ginagawa mo? Pare, ano pa hinintay mo dyan? Halika, kumain ka dito. Mabuti naman at may pagkain dito. Kaso, walang kanin eh. Lapang na. Ano pang hinintay mo dyan? Langya ka, hindi ka man lang nagpaalam. Baka magalit sa atin yung may-ari ng bahay. Ano ka pre? Magpapaalam ka pa ba? Eh, gutom na tayo eh. Tsaka, matanda lang naman yata yung tao dito eh. Mamaya na tayo magpaalam. Kain na muna tayo. Alam kong hindi tama tong ginagawa ni Ronnie. Pero maging ako ay natokso na rin kumain. Bahala na. Mamaya na lang kami magpapaalam sa matandang yon. Sobrang kalam pa rin kasi na sikmura ko. Bitin na bitin yung kinain namin kanina. At isa pa, may malinis na inumin sa lamesa. Kaya hindi na talaga namin napigilan na pakialaman ang nasa pagkainan ng bahay na yon. Ilang minuto lang ang lumipas ay halos maubos na namin ang mga putahing nakahain sa lamesa. Sa tingin ko nga, pinakuluan lang ang mga yon. Kapos na kapos kasi sa lasa. Medyo malansa pa nga yung iba. Pero syempre, talo-talo na yon. Habang naghihimas ng tiyan, ay napasulyap ako sa kwarto kung saan naroroon ang matanda. Mahimbing pa rin ang tulog nun. Siguro naman nagagawa pa rin itong mga kilos sa bahay kasi may pagkain naman sa kusina eh. Maliban nga lang kung mabilis kong sinulyapan ang labas ng bahay at gano'n na lang ang kaba ko. Nang sa di kalayuan ay may natanaw akong mga tao na papalapit sa kubo na kinaroroonan namin. Uli na para lumabas kami
kaya't dali-dali kami nagtago sa silong ng bahay na kung saan ay maaaring tumagos doon mula sa kusina. Putya, puro ipot pala doon ng manok. Ang baho talaga. Pero no choice, kailangan namin makapagtago. Hindi kami maaaring makita na kung sino man ang mga paparating na yon. Hindi naman talaga kami magnanakaw eh. Pero parang ganun na nga rin yun. Siyempre, kahit sino naman, ganun ang iisipin, di ba? Habang nakadapa kami sa silong, ay napansin ko napahinto ang 2 tao nang malapit na ito sa kubo. Napansin ko na umamoy-amoy pa nga sa hangin ng mga yon habang iniikot ang mga paningin nila. At nang magtanggal sila ng salakot, ay doon namin napagtanto ni Ronnie na babae pala ang 2 yon. Sa tingin ko pa nga, halos naglalaro lang sa 20 ang edad nila. Aba, tignan mo nga naman pre oh. Pwede no? Ha? Anong pwede? Para ka naman bulag eh. Ba't pa ba tayo magtatago dito? Kita mo naman yung 2 oh. Chicks pre, chicks. Loko ka talaga. Balot na nga sa kasuotan yung 2 babae. Nakuha mo pang pagnasaan. Eh anong gagawin ko? Eh maganda eh. Maganda naman talaga sila di ba? Morena beauty. Hoy, akin yung mas mahaba ang buhok ha. Sino yung isa? Tara, taras na tayo. Lapitan natin sila. Grabe ka pre. Para kang si Danny. Wala ka talagang patawad. Yung babata pa ng mga yan para sa atin ah. At isa pa, baka may mga kasama pa yan. Mas lalo tayong malagot nito. Eh anong gagawin natin dito ha? Magtatago na lang ba tayo? Eh di ba nga kaya tayo pumunta rito para makahingi ng tulong? Napaisip ako sa huling mga sinambit ni Ronnie. Oo nga. Kaya nga pala kami nandito upang humanap na mahihingian ng saklolo. Siguro naman maintindihan nila ang mga nagawa namin. Bahala na. Hihingi na lang kami agad ng paumanhin. Akmang gagapang na kami upang makalabas ng silong. Pero laking gulat namin ni Ronnie nang idinako namin ang aming mga paningin tungo sa lagusan sa likod ng bahay. Nakatungo at nakatitig na sa amin ang 2 dilag na kanina ay nasa harapan ng bahay. Papaanong nandun na sila agad? Magandang hapon sa inyo. Ako nga pala si Ronnie. Siya yung kaibigan ko si Teo. Lakas loob na nauna si Ronnie habang nakangiti pa at nagpapaliwanag sa 2. Pero huwag kayo Tama mag-alala. siya. Hindi naman May kami itsura nga masasama. sila. Malamang ay magkapatid. Kasi Magkawangis kasi sila. Tapos halos pareho pa sila ng kasuotan. Sa dami ng sinabi ni Ronnie ay pawang ngiti lang ang tugon ng 2. Ang akala ko nga mga pipis sila. Ang tagal kasi nila bago magsalita. Mukhang mababait naman ang mga dilag na yon at hindi naman sila nagalit sa ginawa namin ni Ronnie. Ang totoo nga, kinagabihan ay nakuha pa nila kaming ipagluto ng mga kain. Nakahinga lang ako ng husto nang nabanggit ni Miyang na 3 lang sila na nakatira sa kubo na yon. Yun nga pala ang pagpapakilala ng panganay na dilag, habang si Ikang naman ang nakababata niyang kapatid. Tama nga ako nang hinala. May malalang karamdaman ang lola nila. Pinauna na kami nilang kumain dahil kailangan pa raw nilang asikasuhin ang matanda. Ewan ko, pero kakaiba ang tingin sa akin ni Miyang. Siguro ngayon lang sila nakasalamuha ng tulad namin na taga Maynila. Ayoko din kasi bigyan ng kahulugan yon. Pero sa totoo lang, hindi ko maipagkakaila sa sarili ko na gusto ko siya. Matapos namin kumain, ay saglit kami nagkwentuhang 4. Ipinaliwanag namin kung papaano kami napunta sa lugar na yon at kung papaano ba kami makakahingi ng tulong sa kinauukulan para makabalik na kami sa Maynila. Sadyang bilang lang ang tugon ng magkapatid. Parang wala rin silang balak na magkwento tungkol sa buhay nila. Pero itong si Ronnie ay usisa pa ng usisa. Ako na lang tuloy yung nahihiya eh. Bukas na bukas daw ay sasamahan nila kami sa kabilang dako ng isla. Naroroon daw ang bayan at doon daw kami makakahingi ng tulong. Laking pasalamat talaga namin ni Ronnie. Ang buong akala kasi namin dito na kami mamamatay. Pre, kita mo ba yung mga ngiti sa akin ni Ikang? Mukhang gusto mo palahi eh. Ano kaya kung isama ko siya sa Maynila? Panigurado, magugulat sa akin ng mga tropa ron.
Lalo na kapag nabihisan ko siya ng pangmalupitan. Ha? Hoy, Leo, tulog ka na ba? Ano ka ba, Ronnie? Ang ingay mo. Hindi tuloy ako makatulog eh. Kanina pa ako dada dito. Hindi mo naman pala iniintindi mga sinasabi ko. Iba ka rin eh. Patulog ka na, pre. Maaga pa tayo bukas. Alam mo pa, nabanggit sa akin ni Ikang kanina. Mukhang may gusto rin sa si Miyang. Nahalata ko, pre. Nakatingin din siya sa'yo. Ano ka ba, Ronnie? Ang dami na nangyari sa ating hindi maganda. Tapos kapilyuhan pa rin yung inaatupag mo. Ikaw ba, gusto mo pa makabalik na Maynila? O dito mo na gustong manirahan? Yan ka na naman, pre. Ang KJ mo na naman eh. Palay nang lumalapit. Tapos, Natigilan si Ronnie sa pagsasalita. Kasunod nun ay nagkatitigan kami nang makarinig kami ng tila pag-angel na nagmumula sa labas. At ilang segundo pa ang lumipas ay pawang pagaspas naman ng mga pakpak ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Muling nanayo ang balahibo ko nang maalala ko ang mga hayop na umatake sa amin noong nakaraang araw. Hindi kaya nakarating na rin sila dito? Napabalikwas ako ng bangon upang tunguhin sana ang kabilang silid kung saan naroroon sila Miyang. Pero pinigilan ako ni Ronnie. Mas maganda na raw na hayaan na lang namin yon. Siguro naman daw hindi yun naaatake ng basta-basta. Taga dito sila Miyang, kaya malamang aware na rin sila sa mga hayop na yon. Kung sa bagay may punto siya. Pero kapag nakarinig ako ng kumusyon, ay mapipilitan ako lumabas. Saglit pa kami nakiramdam at di nga naglaon ay nawala na rin ang mga tunog na yon. Hindi na nagsalita pa si Ronnie buhat ng mga sandaling yon. Kailangan pa talaga matakot no, bago manahimik. At dahil na rin sa ilang araw na pagod, ay madali ako nahulog sa pagkatulog. Madaling araw, nang maalimpungatan ako. Nakaramdam kasi ako ng pagkaihi. Pero laking gulat ko na lang nang maaninag ko ang isang babaeng nakayakap sa akin. Putya, si Miyang. Sa totoo lang, ay naistatwa ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nakapikit ang mga mata ko, pero nakikiramdam ako sa paligid. Nasa na kaya ang damuhong si Ronnie? May halong kaba at pagkasabik ang bawat kabog ng dibdib ko. Damang-dama ko ang malambot at madulas na balat ni Miyang. Amoy na amoy ko rin ang tila gugo na ginagamit niya sa kanyang buhok. Natural na natural. At malamang kahit sinong lalaki ang malagay sa sitwasyon ko ay hindi rin mapipigilan ang mag-init. Maya-maya pa ay naulinigan ko ang bulungan nila Ronnie at Ikang. Nasa labas sila ng bahay at tila naglalandian. Sinubukan ko pang pakinggan ang pinag-uusapan nila. Pero napaiktad ako nang maramdaman ko ang paglapat ng malambot na labi ni Miyang sa labi ko. Sa ginawa niyang yon ay tuluyan na lumakas ang loob ko na tumugon. Grabe, halos mapaso ako sa kaganapan na yon. Pero natigilan ako nang marinig kong biglang sumigaw si Ronnie. Halimaw! At dahil doon ay napaiktad ako mula sa pagkakahiga sa papag. Sinubukan pa akong pigilang lumabas ni Miyang, pero buo na ang pasya ko. Hindi ko maaaring pabayaan si Ronnie. Patakbo kong tinungo ang kusina at dumampot ako ng itak na nakita ko nakapatong mula sa lutuan at agad kong tinungo ang labas. Doon nga ay tumambad sa akin ang tatlong malalaking aso. Unti-unti silang lumalapit sa kinatatayuan ni Ikang at ni Ronnie. Ronnie! Teo! Teo, tulungan mo kami! Ito yung mga hayop na umatake sa atin noong nakaraan! Naknantok atong si Ronnie. Sa kabila ng pagiging maloko, ay ngayon ko lang napatunayan ang kaduwagan ni Ungas. No choice na. Kailangan kong harapin ang mga asong to. Buong tapang ako humarang sa daan at sinubukan kong itaboy ang mga hayop na yon sa pamamagitan ng pagwasiwas sa itak na tangan ko. Sige, subukan nyo. Kung ayaw nyo maging kaldereta. Pero mukhang hindi effective yon. Mas lalo pa kasi silang umangil. Hindi ako sigurado, pero parang habang lumalapit sila, ay tila palaki ng palaki ang mga asong yon. Utya, para na silang mga batang kabayo. Hindi ordinaryong mga asong gubat to.
Nanlilisik kasi ang mga mata nila habang walang patid sa pagtulo ang malalapot nilang laway mula sa nagtatalasan nilang ngipin. Masama to. Alanganin kami dito. Unti-unti ako napaatras. Pero huli na. Dahil sa taas ng talon ng asong yon ay madali niya lang ako nadamba at naibuwal. Tuwan mo ako! Tuwan mo ako! Kahit ka! Ang damuhong si Ronnie. Nakita kong parang batang naglulupasay sa sobrang takot. Imbis na tulungan ako, nagsisisigaw sa sobrang pagkagimbal si Ungas. Tayo! Tayo! Ah! Grabe, damang-dama ko ang iba yung lakas ng asong yon. Sinubukan kong undayan ito na saksak, pero nanlaki ang mga mata ko. Nang saluhin lang ng mga ngipin niya ang talim ng itak na tangan ko. Shit, hindi to basta-basta hayop lang. Nahalata akong may kakayahan itong makapag-isip. Hindi kaya... Ronnie! Tumakbo na kayo! Hindi aso ang mga to! Mga aswang sila! Hindi ako maaaring magkamali. Kahit naman laking Maynila ako, lumaki din naman ako sa mga kwento ng lolo't lola ko. Ngayon ko lang naisip ang mga bagay na to. Hindi nga malayo magkaroon ng aswang sa tulad ng ganitong liblib na lugar. Ilang segundo rin ako ng laban at alam kong anuman sandali ay maaaring katapusan ko na. Pero bago pa ako tuloy ang masakmal ng halimaw na yon, ay bigla na lamang itong nawala sa harapan ko. Sobrang bilis ng pangyayari, pero parang may kung anong nilalang ang dumagit dito. Hindi ako maaaring magkamali. Isa yung uri ng aswang na may pakpak. Kitang-kita ko kung paano nito hinagi sa ere ang aswang na umaatake sa akin. Kasunod nun ay kumilos na rin ang dalawa pang dambuhalang aso. Ang isa ay patungo sa dako nila Ronnie, habang ang isa naman ay akmang aatake sa akin. Mabilis man ang pagkilos ng halimaw na yon, ay nagawa pa rin itong pigilan ng aswang na may pakpak. Napansin ko rin na hindi ito nag-iisa, dahil ang dapat sanang susugod kila Ronnie ay napigilan din ng isa pang aswang na may pakpak. Habang nagpapambuno ang apat, ay mabilis akong tumayo para lapitan si Ronnie. At tumakas. Ang kumag nakasalampak sa isang sulok habang parang batang nakatakip ang mga kamay sa kanyang mga mata. Ronnie! Ronnie, ano ba? Tawa po kayo! Ayoko pa mamatay! Ayoko pa mamatay! Tumayo ka nga dyan. Bilisan mo. Para kang bata. Tayo! Tayo si Ikang! Nasaan si Ikang? Ewan eh! Nandito lang siya kanina! Nandito na siya kanina sa tabi ko! Pag ginagawa mo, Ronnie, umayos ka nga. Tayo! Tayo saglit lang! Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito! Dali-dali kong tinungo ang pintuan ng kubo. Hindi ko maaaring pabayaan sila Miyang. Sila ang kumupup sa amin, kung kaya't ito na ang pagkakataon para suklian ko ang kabutihan nilang magkapatid. Pero bago ko pa mamarating ang pintuan ng kubo, ay may bumungad doon na isang halimaw. Kakilakilabot ang itsura nito, parang taong naaagnas. Sobrang payat nun at kulay abo na ang balat. Pero mahaba ang mga braso nito at sa pag-apak nun sa labas ng pintuan ay biglang sumambulat ang napakalawig nitong pakpak na tila may kuko pa nga sa mga dulo. Walang pag-aatubili itong sumugod sa apat na halimaw na naglalaban. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na yon at kaagad kong ginalugad ang loob ng kubo. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko na makita ang magkapatid. Maging ang matanda ay wala na rin sa higaan nito. Tayo! Dito tayo! Teka lang! Saglit lang! Mabilis akong hinila ni Ronnie tungo sa likod ng kubo upang tumakas. Pero parang hindi ko maatim na iwan na lang basta sila Miyang. Lumaleo! Bakit ka pa huminto? Ronnie. Sila Miyang. Baka kung napano na sila. Tayo wala na sila. Baka nakain na rin sila ng mga aswang na yan. Tignan mo, nag-aagawan pa nga sila sa atin, di ba? Pagkakataon na natin ito pre para makatakas. Pero, wala nang pero.
Kung ayaw mo umalis dito, iiwanan kita. Sobrang gulo ng isip ko. Pero tama si Ronnie. Wala kaming magagawa kung sakaling napas lang na nga sila Miyang ng mga aswang na yon. Ang kailangan na lang namin gawin ng mga sandaling yon ay iligtas ang mga sarili namin. Buong lakas kaming tumakbo tungo sa kasukwalan ng gubat. Wala nang lingon-lingon. Ang importante ay makalayo na kami sa mala-impyernong lugar na yon. Ilang minuto rin namin ginawa yon nang walang tigil. Hingal kabayo na kaming dalawa, pero ni isa sa amin ay walang gustong sumuko. Pero maya-maya pa ay halos sumiwalay ang mga kaluluwa namin sa sobrang pagkagulat. Bigla kasing sumulpot sa harapan namin si Miyang at Ikang. Miyang, mabuti at ligtas kayo. Mahigpit akong niyakap ni Miyang. Ganon din ang ginawa ni Ikang kay Ronnie. Hindi ako sigurado, pero parang may mali. Ang lansa kasi ng amoy nila at pansing kong tigmak ng dugo ang buong katawan ng magkapatid. Maging ang mga bibig nga nila ay may bakas ng pulang likido. Huwag kayong matakot. Ligtas na kayo. Halina kayo. Bumalik na tayo sa bahay. Anong bumalik? Eh di ba may mga halimaw pa nga doon? At saka, ayoko na doon. Teo, umalis na tayo dito. Aalis? Iiwan nyo kami? Akala ko ba gusto nyo rin kami magkapatid? Hindi naman siya iiwan. Pero may punto si Ronnie. Nakita nyo naman kung gaano kapanganib yung mga nilalang na yon. Kailangan na nating lumayo sa lugar na to. Teka, nasa na yung lola nyo? Tara, balikan natin siya. Tutol man si Ronnie ay wala na siyang nagawa kundi sumama sa amin pabalik ng kubo. Saglit pa naming pinakiramdaman ang buong paligid bago kami tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko alam, pero muli ko nasilayan ang lola ni Miyang sa higaan. Wala na itong saplot at duguan na rin ito. Miyang, ang lola mo, mukhang nabiktima na siya ng aswang. Walang tugon si Miyang sa nasambit ko. Bagkus ay nagmamadali nitong pinunasan ng basang tela ang katawan ng matanda bago niya ito kumutan. Teo, matagal pa ba kayo dyan? Eh, bilisan nyo. Baka bumalik na naman yung mga aswang na yun. Masyado ka naman nagmamadali, Ronnie. Oh, uminom muna kayo ng mainit at tsaa. Sa kabila ng pagkabalisa ay kaagad na inabot ni Ronnie ang mainit na inumin upang malaman na ang kanyang sikmura. Ganon na rin ang ginawa ko. Masyado kasing malamig ang paligid. At sa tingin ko ay 1 o 2 oras pa bago sumikat ang haring araw. Muli kong ibinaling ang paningin ko kay Miyang. Abala pa rin ito sa pag-aasikaso ng matanda nang biglang nakadama ako ng kakaiba. Para kasing may mabigat na bagay ang pumatong sa ulo ko. Bigla rin nanlabo ang paningin ko kung kaya tuluyan ko na nabitawan ang tasang hawak ko. Nang ibaling ko ang paningin ko kay Ronnie, nakasubsob na ang mukha niya sa lamesa. Shit, anong nangyari? Namulat na lang ako sa isang madilim na silid. Sa tingin ko, isa itong kamalig. Sinubukan kong kumilos upang bumangon, pero naramdaman ko na lang na may tali pala ang kamay at paa ko. May nakapa din akong katawan ng tao sa tabi ko. Malamang si Ronnie to. Ronnie, gumising ka. Ronnie. Natigilan ako sa ginagawa kong yon nang biglang may liwanag na sumambulat mula sa isang pintuan. Iniluwanon si Miyang. Nakangiti ito sa akin at may daladalang pagkain. Miyang, anong ibig sabihin nito? Huwag kang matakot, mahal ko. Konting oras na lang. Magsasama na tayo habang panahon. Kayong dalawa ang kasagutan sa pangarap namin magkapatid. Ano? Pangarap? Ano to? Bakit nyo kami tinali dito? Bakit nyo kami kinulong dito? Magtiwala ka lang, Teo. Kailangan nyo lang magtiis ng konting sandali. Panigurado naman akong hindi kayo magsisisi. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Anong gagawin nyo sa amin? Pakawalan nyo kami dito. Sa puntong yon ay nagising na rin si Ronnie.
Tulad ko, ikimbal din ito na sunod-sunod ang mga katanungan. Hindi na nagsalita pa si Miyang. Bagkus ay nilapag na lang nito ang mga dala niyang pagkain at muling nilisan ang madilim na kamalig. Teo, ano to? Ano gagawin nila sa atin, Teo? Bakit nila tayo tinali? Sumagot ka! Ano gagawin natin? Pwede ba, Ronnie? Utya, para kang bata eh. Hindi ko rin alam ang sagot sa mga tanong mo. Pareho lang tayong nangangapa. At walang maitutulong yung pagkataranta mo. Pasensya ka na, pre. Hindi ko kasi maiwasang matakot Ganun eh. din ako. Pero kung patuloy tayo magpapakain sa takot na yan, walang mangyayari sa atin dito. Kailangan natin makatakas. Mukhang nababaliw na yung magkapatid na yun eh. Hindi ko alam kung anong binabalak nila. Pero isa lang nasisiguro ko. Kapahamakan na naghihintay sa atin dito kapag hindi pa tayo kumilos. Sa puntong yon, inakumbinsi ko naman na kumalma si Ungas. Madaming katanungan ang namuo sa isip namin. Hindi kaya baliw ang mga babaeng to o hindi naman kaya kilala nila ang mga aswang na yon. O ang mas malala, baka aswang din sila. Nagbigay pala isipan sa amin ang sinabi ni Miyang na tutupad sa pangarap nila. Ano kaya yon? Ewan, basta kailangan na namin gumawa ng paraan para makatakas. Hindi po pwedeng maghintay lang kami dito. Kahit anong pagpupumiglas na gawin namin ni Ronnie, ay hindi namin magawang makawala sa pagkakatali nilang ginawa. Nakakapagtaka talaga kasi parang ordinaryong lubid lang naman yon. Pero parang may kung anong bagay ang nagpapahigpit doon habang nagpupumilit kami makawala. Ilang oras din kami sa ganong senaryo hanggang sa may namuong plano sa isipan ni Ronnie. Hindi nga nagtagal ay si Ikang naman ang pumasok sa silid na yon. Uumpisahan na namin ang plano. Sana lang talaga umubra. Ikang mahal ko. Ano ba nangyayari? Bakit nakatali kami dito? Ha? Si ate kasi. Ang sabi niya, aalis daw kayo at iiwan niyo kami. Ano? Ikaw, iiwan ko? Bakit ko naman gagawin yung mahal ko? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kaya paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Nasasabi mo lang yata yung mga yan. Kasi hindi mo pa kami lubos na kilala. Alam kong hindi mo matatanggap. Kaya unawain mo na lang sana. Kailangan namin gawin to. Saglit kami nagkatitigan ni Ronnie. Mukhang tama nga ang isa sa mga hinala namin. Aswang nga din itong magkapatid na to. Kaya sa puntong yon ay alam na ni Ronnie ang gagawin niya. Ikang, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakadama ng ganito. Alam mo, nung una pa lang kitang nakita, alam kong ikaw nang makakasama ko habang buhay. Wala akong pake, kahit ano ka pa, kahit ano pang nakaraan mo, o kahit maging isang aswang ka pa. Ipaglalaban ko pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, Ikang. Ikaw ang buhay ko. Ronnie, totoo ba? Totoo bang tanggap mo ko? Kahit ano ako? Hindi mo na kailangan tanungin niya, mahal ko. Tanggap kita, kahit ano ka pa. Talaga? Maraming salamat. Matutupad na rin ang pangarap ko. Pero ikaw, Teo, ganun ka rin ba sa ate Miyang? Tanggap mo rin ba ang ate? Hindi agad ako nakasagot kung kaya't kinailangan pa akong kalabitin ni Ronnie. Sa totoo lang kasi, medyo nadala na ako sa aktingan ni Ungas. Ha? Oo naman, Ikang. Hindi mo na kailangan tanungin ang mga bagay na yan. Sa katunayan, tulad ni Ronnie, hindi rin nasusukat ang pagmamahal ko sa ate mo. Putya, mukhang napasubo na talaga kami. Bahala na. Kailangan ng panindigan to. Ang importante, mapaniwala namin sila. Abot tenga ang ngiti ni Ikang. Bago pa man ito nagdesisyon, nakalagang kami. Mabilis itong yumakap kay Ronnie. At yun na ang pagkakataon na hinihintay ko. Kaagad kong nahapuhap ang isang tipak ng bato at akmang ipapalo ko na yon sa ulo ni Ikang. Pero sa di inaasahang pangyayari ay nakarinig ako ng yabag ng mga paa. Nasa labas yun, patungo sa kinalalagyan namin. Ikang, ano yung ginagawa mo? Bakit mo sila kinalagan? Ate, huwag ka mag-alala.
Wala na tayong dapat ipangamba. Ikang, ano ba yung sinasabi mo? Ate, hindi na natin sila kailangan piliting sumailalim sa ritual ni Lola. Tanggap nila tayo, kung ano tayo. At ito na ang simula ng mga pangarap natin na muling palaguin ang ating lahi. Hindi nakatugon si Miyang sa mga sinambit ng kapatid niya. Bagkus ay napatitig ito sa akin. Putya, hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Bahala na. Mabilis akong kumilos at hinagkan ko si Miyang. Trages, dito masusubukan ang acting talent ko. Sana lang talaga hindi siya makahalata. Miyang, mahal ko. Hindi nyo naman kailangan gawin to eh. Kung nag-aalala ka na iiwan namin kayo, nagkakamali ka. Tanggap namin kayo ni Ronnie at handa kami makasama kayo habang buhay. Putek, mukhang sablay ang aktingan ko. Para kasing hindi makapaniwala si Miyang. Siya nga pala yung kanina. Pasensya ka na ha. Ikaw naman kasi. Hindi mo naman pinaliwanag sa akin na maayos. Di sana naintindihan ko agad. Tuluyan na ako nakahinga na maluwag nang yumakap na mahigpit sa akin si Miyang. Matapos ako nitong halikan, sinabi niya na mahal niya ako. Siyempre, kailangan kong tumugon. Hindi pwedeng sumablay. Dahil pag nagkataon, baka ito na ang maging katapusan ng buhay ko. Salamat naman at kahit papano ay napaniwala namin sila. Kailangan lang naming humanap ng tiyempo ni Ronnie para matakasan ang mga aswang na to. Ayoko maging isa sa kanila. Ayoko talaga. Putya, ni minsan hindi ko pinangarap na maging halimaw. Ni sa panaginip, hindi talaga. Asar. Bakit ba kami nalagay sa ganitong sitwasyon? Kung bakit kasi hindi na lang kami nanahimik sa Maynila. Nag-beer house na lang sana kami. O kaya pumasok na lang sa Spakol. Bad trip talaga. Pero sa kabila nun, ay kinukonsidera pa rin namin ang pagiging buenas. Dahil hanggang sa mga sandaling ito, ay buhay pa kami. Di tulad ng sinapit nila Danilo at Makoy. Ang dalawang yon, buhay pa kaya sila? Nakaramdam ako ng kurot sa puso. Kahit naman loko yung mga yun hindi pa rin matatawaran ng pagkakaibigan na namuo sa aming apat. Walang iwanan kumbaga. Sa hirap at ginawa, nagdadamayan kami. Panandalian ako natigil sa pagbubulay-bulay nang marinig ko ang tinig ni Mayang. Tinatawag na nila kami ni Ronnie upang mananghalian. Sa totoo lang, ayokong kumain ng pagkain inihain nila. Baka kasi may pang-aswang na sangkap yun. Pero na mapagtanto ko na isda ang mga yon, kumain na rin talaga ako. Nakatitig lamang ang magkapatid sa amin habang tuloy kami ni Ronnie sa paglantak ng pagkain. Nakakailang talaga, kaya ako na mismo ang bumasag ng katahimikan. Nagtanong ako ng mga bagay-bagay sa dalawang magkapatid at doon namin nalaman na ang lahi pala nila ay halos maubos na, ilang dekada na ang nakalipas. At ang may kagagawan daw nun ay ang mga aswang na umatake sa amin noong nakaraang gabi. Halos silang 3 na lang daw ang natira sa kanilang uri dahil nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga lahi nila dati. Sadyang napaka-importante pala na matandang kasama nila dahil ito na lang ang may kakayahang paramihin ang kanilang lahi sa pamamagitan ng isang ritual. Siyempre, may isa pang pamamaraan. Yun ay kung makakapag-asawa ang magkapatid, pero dapat kauri nila. Kaya nga mamayang gabi ay isasagawa na ang ritual na yon upang tuluyan na magkaroon ng basbas ang pagiging aswang namin ni Ronnie. Putya, naiisip ko palang natutubuan ako ng pakpak. Tarages, parang gusto ko na lumubog sa kinauupuan ko. Ilang minuto lang nang matapos kaming kumain ay hinila ako ni Miyang sa kanyang silid. Ganon din naman ang ginawa ng kapatid niya kay Ronnie. Mukhang wala na talaga kaming takas sa dalawang to. Sinubukan ko pang pigilan ang gusto nila mangyari. Kasi nga, di ba dapat maging aswang muna kami bago may mangyari? Para solid sana ang kalalabasan, di ba? Kaso nga lang masyadong mainit ang babaeng to. Kaya wala na akong nagawa kundi ang magpaubaya. Nakailan din kami bago pa magdapit hapon. Grabe ang energy ng babaeng to. Talagang tumiklop ang tuhod ko. Habang tumatagal ay talaga nababahala na ako.
dahil hindi ako makahanap ng pagkakataon upang makatakas. Ilang oras na lang kasi ay gagawin na ang ritual. Nauubusan na kami ng oras ni Ronnie. Hindi maganda to. Ronnie, nauubos na ang oras natin. May naisip ka na bang paraan? Ewan ko pre. Parang pinanghihinaan na ako ng loob eh. Bawat segundo kasi bantay sarado ko ni Ikang. Mautak din talaga to magkapatid na to eh. Ano kaya kung tanggapin na lang natin ang kapalaran na to? Total, mukhang wala na tayong magagawa pa eh. Putya, ano ka ba? Huwag mo sabihin na gusto mo na rin maging halimaw. Ano, kakain ka na rin ng karne ng tao? Ha? Teka, siguro nasarapan ka talaga sa kandungan ng babaeng yun, no? O bakit ikaw hindi? Huwag kang ipokit ko dyan. Hindi ko tinatanggihan, pre. Pero lumaban naman tayo para sa kinabukasan natin. Ayokong tumanda sa islang to. At lalong ayokong maging aswang. Sa puntong yon ay natigilan ako. Sumenyas kasi sa akin si Ronnie. At nang lumingon ako sa likuran, ay papalapit na sa amin ang magkapatid. Nang mga sandaling yon, ay tuluyan ng kumagat ang dilim. Inaya na nila kami sa kwarto ng matanda. Pinahubad nila ang lahat ng mga saplot namin. Pinahiran din kami sa buong katawan ng langis. Naloko na. Mukhang wala na talaga kami magagawa pa. Pero napag-usapan namin ni Ronnie na kung wala na talagang ibang paraan, ay haharapin na lang namin ang magkapatid na ito. Siguro naman kahit mag-anyong aswang sila, ay hindi naman nalalayo ang lakas namin sa kanila. Sa bawat sandaling lumilipas, ay naging madalas ang pagtitig ko kay Kumag. Pero parang wala akong tugon na nakukuha sa kanya mula sa mga senyas na ginagawa ko. Mukhang wala na siyang balak pang pumalag. Buwisit talaga tong ungas na to. Nuknukan ng karuwagan. Kung hindi ko lang kaibigan to, nung nakaraan ko pa to iniwan. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong makaisip ng paraan. Maya-maya pa ay nagulat kami nang tanggalan na rin ni Miyang ng saplot ang matanda. Nagpahid din ito ng langis sa buong katawan. Diyos ko po, huwag naman sana. Huwag naman sana mangyari yung iniisip ko. Dahil pag nagkataon, baka hindi ko kayanin. Asar talaga. Lola naman, please, huwag ka sana magkakamali ng moves. Pinatayo kami na matanda sa harapan niya habang inuutusan nito ang bawat isa na ipikit ang aming mga mata. Matapos nun ay nag-usal na ito ng mga salita na hindi ko naman maintindihan. Nang mga sandaling yon ay may pumasok na ideya sa isip ko. Pasimple kong tinilat ang isa kong mata. Ayos, nakapikit silang lahat. Unti-unti kong kinalabit si Ronnie at sinenyasan ko ito. Mabuti naman at mukhang nakuha niya ang ibig ko sabihin. Mabilis pero maingat kaming kumilos ni Ronnie. At sa awa ng Diyos, mukhang nakapokus talaga sila tanda sa ritual. Kaya ilang segundo lang ay nagawa na namin makalabas ng silid ni Ronnie. Bago pa kami tuluyang lumikas, ay dinampot kong muli ang itak na nakalagay sa kusina habang ang kay Ronnie naman ay isang matalas na kutsilyo. Grabe, halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba. Para kasing nanonood sa tenga ko ang tinig ng matandang yon habang nagre-ritual kanina. Hindi ko na rin halos marinig ang ingay sa paligid ng mga kuliglig dahil naghahari ang tunog ng kabog sa dibdib ko. Halos ilang minuto nang lumipas bago pa namin narinig ang malakas na pagsigaw ng magkapatid. Halatang taranta at galit ang ibig sabihin ng mga tinig nilang yon. Halos lumambot ang tuhod ko sa sobrang takot. Pero nang lingunin ko si Ronnie, ay may kakaiba akong napansin. Hindi ko na kasi siya nakitaan ng pagkatakot. Bagkus ay determinasyon ang namamayani na mababanaag sa kanyang mga mata. Ronnie, saglit lang. Ayos ka lang ba? Paniguradong natuklasan na nila ang ginawa natin. Ano nang gagawin natin? Huwag ka mataranta, Teo.
Di ba ikaw na mismo ang nagsabi? Walang may tutulong ang takot. Ito na lang nag-iisang pagkakataon natin. Huwag na sana nating sayangin to. Dahil kamatayan ang tiyak na kapalit ito kapag sumablay pa tayo rito. Tara! Buong lakas kaming tumakbo ni Ronnie. Napaisip ako sa mga narinig kong sinambit niya. Ayos, mukhang nasa tamang wisyo na si Ungas. Tama naman kasi siya. Huling pagkakataon na to. Buhay ang nakataya, kaya dapat namin piliting manalo. Nagpatuloy lang kami sa pagtakbo ni Ronnie, pero hindi rin nagtagal ay naulinigan na namin ang mga pagpagaspas ng pakpak ng mga aswang. Siguradong sila Miyang na yon. Walang nagawa ang bilis ng pagkilos namin nang biglang lumapag sa harapan namin si Miyang mula sa himpapawid. Putya, patay na. Mukhang wala na talaga kaming takas. Nanlilisik ang mga mata niya at ang napakaamong mukha nito ay nagmistulan ng halimaw. Umaangil ito sa amin at sa tingin ko ay hindi na magdadalawang isip si Miyang na kainin kami. Sa puntong yon ay kaagad kaming bumalikwas sa ibang direksyon, pero nagimpal kami dahil nandun na rin pala si Ikang. Ronnie, wala nang ibang paraan. Handa ka na ba? Oo naman, Teo. Mas mamatamisin ko pang mamatay kaysa maging katulad ng mga halimaw na to. Sugod! Ah! Ah! Buong tapang namin hinarap ang magkapatid at doon ko napatunayan na mali ako ng inakala. Putya naman kasi, hindi talaga normal ang lakas nila. Sa bawat pag-unday ko na saksak ay parang hindi naman iniindayan ni Miyang. Bagkus ay puro kalmot ang bumabalik sa akin. Halos magkandupunit-punit na ang balat ko sa braso sa kakasalag ng pag-atake niya. At kung ano ang lagay ko ay ganun din si Ronnie. Talagang wala kaming panama sa mga halimaw na to. Unti-unti ko nang tinanggap na ito na talaga ang wakas ng buhay ko. Kaya't saglit kong inalala ang mga mahal ko sa buhay. Sayang, mamamatay ako nang hindi man lang nakapagpaalam sa kanila. Nang lumaon, ay tuluyan na ako naubusan ng lakas, kung kaya't ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Pero gano'n na lang ang pagkamangha ko. Nang dumilat kasi ako, ay nasipat ko may dumamba kay Miyang. Hindi ko talaga inaasahan yon, pero muli na naman nagpakita ang mga asong aswang. Sa kabila ng panghihina, ay pinilit ko pa rin bumangon. Nakita kong duguan na rin si Ronnie at halos hindi na makagulapay. Mabuti na lang talaga at pati kay Ikang ay may umatake rin kapwa nito aswang. Ronnie! Ronnie, bilisan mo! Tumayo ka dyan, pre! Pre, tumakas ka na. Iwan mo na ako. Hindi ko Sige dito, tigilan mo na yung drama mo. Papatukan kita eh. Hindi ko na pinatapos sa pagsasalita si Ungas. Agad ko siyang binuhat. Wala na kasing oras sa pagdadrama. Pero sa totoo lang, ayoko na madagdagan ang pasakit ng kalooban ko. Tama na yung mawalan ako ng dalawang kaibigan at hindi ko nahahayaan na maulit pa yon. Anong silbi nang makaligtas ako kung mag-isa lang din naman? Paniguradong walang maniniwala sa kwento kong to. Baka sa huli, mapagkamalan pa akong baliw. Naging mabagal ang pagkilos namin. Bukod kasi siya nanghihina na ako, ay pasan-pasan ko pa si Ronnie. Ang masaklap pa nito ay biglang sumulpot sa di kalayuan si Tanda. Putya naman, ang galing tumiming. Buong bangis itong tumakbo, papalapit sa amin mula sa di kalayuan.
Pero nagulat na lang ako nang may biglang humatak sa amin. Shh! Huwag kayo maingay. Dito. Dali! Halos mapanganga ako sa sobrang pagkamangha. Totoo ba tong nakikita ko? Dahil ang taong humila sa amin ay walang iba kundi si Danilo. Dani! Dani, pre, ikaw ba yan? Salamat sa Diyos. Buhay ka. Nasaan na nga pala si Makoy? Mamaya na ang usapan. Ang importante, makalayo tayo dito. Bilisan nyo. Hindi ako makapaniwala, pero totoong nangyayari. Buhay pa si Dani at nandito siya ngayon sa harap namin. Laking pasasalamat ko talaga dahil ang buong akala ko ay hindi na kami makakaligtas ni Ronnie. Pero ito, nadagdagan pa kami. Hindi ko maintindihan pero may dalawa pang kasamang lalaki, si Danilo. Ang dalawang yon ang bumuhat sa nanghihina kong kaibigan habang si Dani naman ang umalalay sa akin. Halos hindi ko na matandaan ang mga tinahak namin daan. Unti-unti na rin kasi ako nagdidiliryo. Siguro dahil sa mga nawalang dugo sa akin kung kaya't madali ako nanghina. Nagising na lang ako sa isang malambot na higaan kung saan ay masasabi kong isa rin itong kubo. Nakita ko sa tabi ko si Ronnie at may kung anong dahon ang nakatapal sa katawan niya. Natawa na rin ako dahil maging ang katawan ko pala ay meron din ng mga yon. Muli akong kinabahan nang maalala ko sila Miyang. Pero naalala ko rin kalaunan ang pagliligtas na ginawa sa amin ni Dani. Ronnie! Ronnie, gising! Ronnie! Ano? Inaantok pa yung tao eh. Gumising ka na. Ano ba nangyari sa atin? Nasaan si Dani? Bagya itong napabalikwas nang banggitin ko ang pangalan ni Dani. Malamang ay doon niya lang din naalala ang mga nangyari. Sa aming dalawa, mas malala ang natamong sugat ni Ronnie. Kung kaya't nasubukan itong bumangon, ay talagang hindi niya pa kinaya. Sige na, diyan ka na muna. Pahinga ka na muna dyan. Ako na lang lalabas. Kaagad kong tinahak ang seradura ng pintuan upang makalabas at medyo nakahinga ako nang matanaw kong maraming tao sa labas. Abala ang bawat isa sa kanila sa mga kanika nilang gawain. May mga kalalakihan nagkukumpuni ng bahay, kababaihang may kanya-kanyang ginagawa at mga kabataan naglalaro sa labas ng bahay. Nasa isang maliit na sityo kami. Pero bakit hindi ko makita si Dani at Makoy? Natigilan ng lahat sa kanika nilang ginagawa nang ituro ako ng isang bata. Medyo awkward talaga kasi halos sabay-sabay silang tumingin sa kinatatayuan ko. Nawiwirduhan ako kasi ilang segundo ding tumagal yon hanggang may isang dilag ang lumapit sa akin. Tulad nila Miyang ay hindi rin matatawaran ang kagandahan nito. Morenang balat. May kahabaan at medyo kulot na buhok, matang animoy nangungusap at balingkinitang katawan. Hindi ko na maiwasang mapatitig sa kanya habang unti-unti siyang lumalapit sa kinatatayuan ko. Gising ka na pala. Ikaw si Teo, tama? Ako nga pala si Era, ang asawa ng kaibigan niyo si Dani. Kumusta na nga pala ang pakiramdam niyo? Hindi agad ako nakasagot sa mga tanong niya. Asawa? Tama ba ako ng pagkakarinig? Sa ikli ng panahon ng pagkakawatak-watak naming apat ay nakapag-asawa na agad si Kumag. Pero sa kabilang banda, hindi na rin ako nagtaka na nabakuran agad ni Dani ang magandang dilag na ito. Ang totoo niyan kasi si Danilo talaga ang pinakapilo sa aming lahat pagdating sa babae. Hindi naman kasi may kakaila ang ganda niyang lalaki, kaya't sa aming apat, siya talaga ang pinakamabenta. Teo, ayos na bang pakiramdam mo? Ayos naman na. Yung kaibigan ko lang, medyo masama pa yung tama niya. Siya nga pala, salamat sa pagkukup niyo sa amin. Nasa na nga pala si Dani? Dahil sa hindi pa makatayo si Ronnie, ay ako na lang muna ang sumama sa dilag. Sa di kalayo ang bahay kami nagtungo. At doon ay hinayaan niya akong pumasok mag-isa. Kasalukuyan pa raw natutulog si Dani at ako na raw ang gumising dito. Medyo may kalakihan ng bahay na yon
kung ikukumpara mo sa iba na nasa paligid. Kumbaga, ito ang natatangi sa lahat. Nang makapasok na ako sa loob nito, ay may natanaw akong pintuan kung saan may kurtinang nakaharang na nagkukubli doon. Dani? Pre, si Teo to. Dani? Unti-unti kong hinawi ang kurtina. Pero gano'n na lang ang pagkabigla ko nang tumambad sa akin ang hubad na katawan ni Danilo. Meron pa itong dalawang katabing babae na wala ding saplot. Putya, ano yung ginagawa mo, pre? Akala ko ba asawa mo yung isang babae na naghatid sa akin dito? Eh bakit may mga babae kang katabi dyan? Pare naman, pati ba naman dito dinadala mo yung pagiging chickboy mo? Eh, baka mapahamak tayo niyan ha? Ngumiti lang na nakakaloko si Ungas habang sumisenya sa dalawang babae na lumabas na ng kwarto at agad namang tumalima ang dalawa sa kanya. Pre, paliwanag mo nga ano ba nangyayari dito? Paano ka nakaligtas? At saka, nasan si Makoy? Ikaw talaga, Leo. Hindi ka pa rin nagbabago. Lagi ka nalang uligaga eh. Pwede ba? Mag-relax ka muna. Alam kong pagod at nangihina kayo ni Ronnie. Kaya, relax lang muna kayo. Hindi naman sa ganun, pre. Nagtataka lang kasi ako. Kung alam mo lang kung ano yung hirap na pinagdaanan namin ni Ronnie bago nyo pa kami naligtas sa mga halimaw na yon. Natural lang na magulat kami. Kasi bigla kang sumulpot eh. Tapos para kang hari kong ituring dito ng mga tao. Ano ba talaga nangyari? Tama ka, Chong. Nahalata mo na pala. Oo nga. Hari ang turing sa akin ng mga tao sa komunidad na to. Ha? E paano nangyari yun? Eh, ilang araw pa lang tayong napadpad sa islang to ah. Paano mo naman nagawa yun? Alam mo bang muntik na kami maging alipin ng mga aswang dun sa pinagkuhaan nyo sa amin? Hindi pang karaniwan ang lugar na to, Danny. Huwag mo sabihin na wala ka ng balak umalis dito. Mahabang kwento, pre. Sabihin na lang natin na minana ko ang trono ng ama ni Era. Eh, kamamatay lang nung nakaraan eh. Nagkataon naman na nagkagustuhan kami agad ng anak niya. Kaya ayun, kampante naman siyang iwan sa akin ng pamumuno niya eh. Danny, naririnig mo ba ang sarili mo? So sa makatuwid ba nito, balak mo naman nirahan sa lugar na to? Baka naman nabibigla ka lang, pre. Kilala kita. Hindi ka makontento sa isang babae. Tapos ngayon, bigla kang magpapakasal sa babaeng ngayon mo palang nakikilala. Pucha, yan ang hirap sa'yo eh. Matanong nga kita, bakit ba tayo napadpad sa lugar na to ha? Hindi ba't gusto nating takasan ng ingay at stress sa Maynila? Pare, ito na yun. Ito na yung kapayapaang hinahanap natin. Tahimik ang buhay dito at walang nagbibigay sakit ng ulo sa akin. Hindi katulad sa Maynila. Inaalipin tayo ng mga kumpanyang ilang taon na natin pinagsisilbihan. Samahan niyo ako dito, Teo. Ipinapangako kong lahat ng gusto nyo ay nandito na. Kaya kong ibigay kung anumang naisin nyo. Ako ang hari dito, pare. Tayo ang amo dito. Ganon ba? Alam mo, Danny, gusto kong magpasalamat sa pagliligtas na ginawa niyo sa aming dalawa ni Ronnie. Masaya din kami dahil natagpuan mo ng kapayapaan sa lugar na to. Eh, sa mga bagay na yan, hindi ka naman namin mapipigilan eh. Yan ang magpapasaya sa iyo eh. Pero huwag ka mag-alala. Dadalawin ka pa rin namin ng madalas. Bukas na bukas nga pala, uuwi na muna kami ng Maynila ni Ronnie. Wala ka bang ipagbibilin? Hindi na tumugon si Danny sa mga huling nasambit ko. Nahalata ako sa mga mata nito ang lungkot at pagkadismaya. Pilit niya mang itago yon ay hindi niya maikakaila. Labag sa loob niya ang pag-alis namin ni Ronnie. Nang muli ako makabalik sa kwarto ay nakausap ko si Ronnie. Pareho kami na naging desisyon nito. Maging siya ay ayaw magpaiwan sa lugar na ito. Sa kabilang banda, hindi naman talaga masama manatili sa lugar na ito. Pero syempre, may pamilya kaming dapat balikan sa Maynila. Si Danilo kasi, galing yun sa broken family. Yun din siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya nagseseryoso pagdating sa mga nakakarelasyon niyang babae. At malamang sa malamang ay yun din ang nagtulak sa kanya upang makapagdesisyon na tuluyan ng manirahan sa islang to. Kung sa bagay, ano pa bang mahihiling mo dito? Oo nga't malayo sa nakasanayan namin. Walang teknolohiya. Pero sa totoo lang, nandito talaga ang totoong kapayapaan.
Tahimik ang lugar, sariwa ang hangin at mga pagkain. Tapos siya pa yung namumuno dito at may napakagandang asawa pa. Medyo nawiwirduhan nga lang ako kasi legal siyang sumiping sa ibang kababaihan dito. Ba't kaya ganon? Nang tinanong ko nga siya sabi niya kasama na daw yun sa kultura ng mga tao dito. Maaari daw siya mag-anak sa kahit ilang babae ang magustuhan niya. Pero syempre, isa lang dapat ang asawa niya. Kung iisipin mo nga naman, heaven talaga. Pero kahit na ganon, ayoko pa rin dito. Nang sumapit ang hapon, ay nakakuha kami ng pagkakataon na magkwentuhang magkakaibigan. Marami pa kaming tanong kay Danny kung kaya't sinamantala na namin ang pagkakataon na yon. Muli namin siyang tinanong kung nasaan ba si McCoy, pero naging maikli ang tugon niya. Kasalukuyan daw nasa kabilang bahaging isla ang kaibigan naming si McCoy. Meron din daw kasi yung naging katipan doon sa kabilang tribo. Nabibilang din naman daw yun sa angkan nila Era at tulad ni Danny ay nais na rin itong manirahan sa isla. Kahit papano ay gumaan ang loob namin ni Ronnie kasi hindi maiiwang mag-isa dito si Danny. Tungkol naman sa mga aswang na nakasagupa namin ay wala na daw kaming dapat ipag-alala dahil iwas daw ang mga yon sa angkan nila Era. Ang lahi daw kasi nila ang pinakamakapangyarihan sa buong kapuluan na to na tinatawag pala nila sa pangalang Isla ng San Andres. Muli din namin sinabi kay Danny ang binabalak naming pagbalik ng Maynila bukas. Pero nakiusap ito na kung maaari daw ay sa makalawa na kami umalis. Kinabukasan na raw kasi ang pagdiriwang ng kapistahan sa kanilang sityo. No choice na tuloy kami kundi pagbigyan si Danny. Pero sa totoo lang, uwing-uwi na talaga ako. Sa dami ng naranasan namin sa lugar na to ay parang naging allergic na ako sa islang ito. Nang sumapit ang gabi ay hindi pa rin talaga ako makatulog. Paulit-ulit ko pa rin naiisip si Miyang. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi ko pa rin lubos maisip na magkakaroon ako ng karanasan patungkol sa mga aswang. Kinikilabutan pa rin ako. Hindi kaya buhay pa rin sila at patuloy kaming pinaghahanap ni Ronnie. Pero pagtitiyak ni Danny ay hindi na raw mangangahas ang mga aswang na yon na tumapak sa nasasakupang lugar niya. Dahil malayo pa lang daw sila ay matutunaw na ang mga ito sa inilatag na orasyon ng mga babaylan sa kanilang lugar. Ang weird talaga, pero totoo. Ay, kung ano na tuloy naiisip ko. Pero ilang minuto pa ang lumipas ay dinalaw na rin ako ng antok. Nasa kalagitnaan na ng pag-agaw ng antok sa aking kamalayan nang bigla akong mapabalikwas. Tulong! Pucha, sino yung sumigaw na yon? Mabilis kong ginising si Ronnie at muling umalingaw na naman ang tinig ng lalaking yon. Animoy kinakatay ito at nangihingi pa ng saklolo. Sinubukan naming sumilip sa labas at doon nga ay natanaw namin ang ilang kalalakihan na mabilis na nagtatakbuhan. Sa puntong yon ay napagdesisyon na namin na lumabas. Napatigil sa pagtakbo ang ibang mga kalalakihan nang matanaw nilang nagising kami ni Ronnie. Manong, magandang gabi. Anong kaguluhan yon? Akmang sasagot na sana ang tinanong kong matanda nang biglang sumulpot sa likuran namin si Danny. Oh pre, pasensya na ha. Nagising pala kayo. Ang lakas kasi ng palahaw ng lalaking yun eh. Ano ba nangyari? Wala yun. Malamang nakawala na naman si Tandang Basilio. Basilio? Sino naman yun? Wala yung pre. Isang baliw lang yun na nakakulong dun sa likuran ng bahay nila eh. Madalas kasing manakit yun. Kaya napilitan nilang ikulong yun ng mga kamag-anak nila. Ganyan talaga yan, lalo na sa gabi. Huwag nyo nalang pansinin. Natural lang yan dito. Sige na pre, magpahinga na kayo. Magiging abala pa tayo sa pagdiriwang bukas. Sige na. Muli nga ay bumalik na kami sa pagtulog. Kinabahan talaga ako. Kala ko may aswang na naman eh. Nakakatroma lang talaga. Makalipas ang halos isang oras ay muli na naman ako napabalikwas. Meron na naman kasi ako narinig na pagsigaw.
Kung lalaki ang boses nun, ay hindi ko na sana papansinin. Ang kaso, nagmumula ang tinig na yon sa pagpalahaw ng isang babae. Nang ginising ko si Ronnie, ay muli na namang umalingaw-ngaw ang pagsigaw ng babae na tila ba kinakatay. Mabilis kaming kumilos upang lumabas ng kubo. Pero bago pa man namin nagawa yon, ay may mga kalaskos na kami narinig sa labas. Nang mga pagkakataon na yon, ay iba na ang hinala ni Ronnie. Kung kaya't ang ginawa namin ay bumalik kami sa higaan at nagpanggap na natutulog na. Ilang segundo lang ang lumipas ay naramdaman namin ang dahan-dahang pagbukas ng pintuan. Sa kabila ng madilim na paligid ay naaninagan ko pa rin ang mukha ni Danny na bahagyang sumilip mula sa pintuan ng aming silid. Nakiramdam ito kung nagising ba kami ni Ronnie. Hindi ko alam, pero ng mga sandaling yon ay wala nang tigil sa pagkabog ang dibdib ko. May hindi tama dito. Saglit lang itong nanatili doon at umalis din agad. Nang mati ako nakalabas na siya, ay dali-dali akong sumilip sa awang ng bintana. Nasipat ko sa labas na pinapagalitan ni Danny ang mga kalalakihang naroroon. Pinilit kong lumapit sa gawin nila upang mapakinggan kung ano ba ang mga pinag-uusapan nila. Mga wala kayong silbi ha. Hindi ba't binilinan ko na kayo? Huwag na huwag kayong lilika ng anumang ingay. Alam nyo naman nasa gawin ko ang mga panauhin natin. Hindi kayo nag-iingat. Mahina, ngunit galit na tinig ni Danny. Ano ba kasi ang nangyayari sa labas? Parang may tinatago sila. Kailangan namin malaman yon ni Ronnie. Ilang saglit pa nang makakuha kami ng tiyempo ng kaibigan ko. Palihim kaming lumabas mula sa kubo na kinaroroonan namin. Sa di kalayuan ay may mga tinig kaming naulinigan, kaya't minabuti naming puntahan yon ng pagapang. Sa ilang minuto namin pagkilos ay narating din namin ang likurang bahagi ng sityo. Doon ay nakita namin na abala ang karamihan sa ginagawa nilang pagluluto. May mga naglalakihang kawa ang nakasalang sa malakas na apoy, buhat sa gatong ng mga pinatuyong sanga ng puno. Alam kong piyesta bukas, pero sobrang aga naman yata ng ginagawa nilang preparasyon ng pagluluto. Ano ba to? Hindi na sila natutulog? Ipinagpatuloy lang namin ni Ronnie ang pagmamasid mula sa di kalayuan. Pero maya-maya pa ay napalot ng gimbal ang buo naming pagkatao. Nang matanaw namin ang isang malaking lalaki na may pasan-pasan na putol na itaas na bahagi ng katawan ng tao. Halos maduwal kami at hindi makapaniwala sa aming mga nasasaksihan. Ano to? Bakit tila kumakatay sila ng tao? Muling nanumbalik ang takot at sindak na namayani sa aming pagkatao nung mga oras na inatake kami ng mga aswang. Hindi namin inaasahan to, pero aswang din pala ang mga tao sa lugar na to. Teo, totoo ba itong nakikita natin? Ibig sabihin, aswang din ang mga tao sa sityo na to. Teo, umalis na tayo. Mamamatay tayo dito. Pero paano si Danny? Hindi natin siya pwedeng iwan sa lugar na to. Pati si Makoy. Hindi natin sila pwedeng iwan dito. Ano ba, Teo? Hindi pa ba maliwanag sa'yo? Aswang na rin si Danny. At malamang gano'n na rin si Makoy. Makoy! Natigilan ng pagsasalita si Ronnie na lalong nagpakaba ng dibdib ko. Natulala ito habang unti-unting itinuturo ang isang direksyon, kaya't mabilis kong ibinaling ang paningin ko doon. Putyang ina, hindi kami maaaring magkamali. Ang pugot na ulo ni Makoy nakalapag sa lamesa habang dilat na dilat ang mga mata nito. Bakas na bakas ang takot sa mukha niya. Si Makoy pinatay nila. Mga putang! Ronnie, minahong ka. Huwag ka magpadala sa bugso ng damdamin mo. Mabilis kong niyakap ang halos nawala ng sakatinoang si Ronnie. Akma kasing susugurin niya ang mga aswang na yon. Ronnie, minahong ka.
Wala na tayong magagawa sa mga bagay na yan. Umalis na tayo dito. Teka, si Danny. Anong klase siyang tao? Paano niya hinayaang patayin ng mga yan? Ang sarili niyang kaibigan. Wala na kaming nagawa ni Ronnie, kundi ang mapaiyak na lang. Pinipigilan namin ang isa't isa dahil alam namin kapag nagkamali kami ng pasya ay siguradong katapusan na rin namin. Pareho talaga kami nanghina sa mga eksenang yon, pero kailangan namin lumaban. Kailangan namin makaligtas. Tinahak namin ni Ronnie ang masukal na kagubatan. Tumakbo lang kami ng tumakbo nang walang tigil. Pero makalipas ang halos 1 oras ng pagtakbo, ay nasagad na rin ang lakas namin. Hingal kabayo na kaming dalawa nang mapagpasyahan namin na huminto muna sandali. Pero agad din namin pinagsisihan ang ginawa naming pagpapahinga. Nakaramdam ako ng panlalambot ng tuhod nang biglang may dumambang halimaw kay Ronnie. Gustong gusto ko siyang tulungan at ipagtanggol, pero halos takasan na ako ng wisyo. Muli kong naalala ang sinapit ni McCoy at yun ang nagbigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Mabilis kong dinampot ang isang matulis na sanga at buong lakas kong iniunda yon tungo sa likod ng aswang na kasalukuyang nakaibabaw na kay Ronnie. Awa ng Diyos ay tuluyan na itong nabuwal. Kitang-kita ko kung papaanong unti-unting nagiging tao ulit yon mula sa pagiging isang malaki at mabangis na aso. Pero bago pa man ito tuluyang malagutan ng hininga, ay nagpakawala ito ng isang napakalakas na pag-alulong. Shit, tinatawag niya ang mga kasamahan niya. Wala na akong inaksayang pagkakataon. Mabilis kong itinayo si Ronnie. Pre, huwag kang bibitaw. Lumabang ka. Makakauwi pa tayo ng buhay. May awa ang Diyos. Teo, masama ang tama ako. Putya, kitang-kita ko ang pagsirit ng dugo mula sa balikat ni Ronnie. Malapit sa leeg yun, kung kaya't gano'n na lang kalakas ang pagtagas ng kanyang dugo. Sumuko, Ronnie. Hindi ko na ininda ang kung ano pa man mga nararamdaman ko. Sinikap ko makalayo sa lugar na yon habang buhat-buhat ang halos na naghihingalo ng si Ronnie. Buo ang determinasyon ko at hindi maaaring masira yun. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakarinig na ako ng malalakas na pag-alulong. Alam ko nagmumula yon sa pinanggalingan namin. Malamang inatuntunan nila ang aswang na napatay ko. Maya-maya pa ay bigla ako nagkaroon ng pag-asa nang matanaw ko na sa di kalayuan ang tabing dagat. Ronnie, malapit na tayo sa pantalan. Ronnie, asa mo ang loob mo. Makakaligtas tayo. Ronnie! Saglit ako natigilan nang mahalata ko na tila di na tumutugon si Ronnie sa mga sinasambit ko. Palakas na rin ang palakas sa mga angin at pag-alulong na umaalingaw sa buong paligid. Alam kong malapit na kami nilang abutan. Ronnie! Pre, may huli sana akong pakiusap sa'yo. Ronnie, huwag ka na magsalita. Kumapit ka lang na maigi. Malapit na tayo sa dagat. May mga bangka na ako natatanaw. Makakalis tayo rito, Ronnie. Huminto ka. Ano? Sabi ko, huminto ka! Pare naman, ano ba? Huwag mo naman akong iwan sa ere. Ilang hakbang na lang, nasa bangka na tayo. Nakikiusap ako, Teo. Pakiusap. Mabuhay ka. Pilitin mong mabuhay. Iwan mo na ako dito. Umalis ka na.
Hindi kita iiwan! Mamatay na akong mamatay! Pero nakalimutan mo na ba? Walang iwanan! Tama. Danny, Akala ko pa naman, limot mo na yung mga kataga na yan. walang niya ka. Anong klase kang kaibigan? O paano mong naaatim na sapitin nila ang ganitong bagay? Demonyo ka pare. Hindi kita mapapatawa dito sa mga ginawa mo. Huwag mo ko sisihin sa mga sinapit nila. Dahil sila mismo ang pumili ng kapalaran na yan. Huwag ka na magpaliwanag. Dahil kahit anong sabihin mo, ay hindi mo pa rin may pagkakaila ang pagiging makasarili mo. Wala kang kwentang kaibigan. Akala mo ba gusto kong lahat ng mga nangyaring to? Ha? Pare, sinubukan ko naman kayong kumbinsihin, di ba? Dahil ayokong maiwan sa lugar na to. Hindi ba't nangako tayong walang iwanan? Pero bakit natitigas ng ulo nyo? Bakit ayaw niyong yakapin ang kapalarang para sa ating apat? Napapalo ka na, Danny. Ikaw lang ang may gusto nito. At wala kang karapatan na ipagpilitan ng mga bagay na labag sa kalooban namin. Ito ang tunay na paraiso, Teo. Imulat mo na nga yung mga mata mo. Hindi pa naman huli ang lahat. Sinisiguro kong kapag naging isa ka na sa amin, ay hindi mo pagsisisihan ng lakas at kapangyarihan na matatamo mo. Sumama ka sa akin, Teo. Iwan mo na ang basurang pamumuhay sa Maynila. Doon na yalipin ka. Dito, ay magiging Diyos ka. Tuluyan ang nilamon ng kademonyohan niyang isip mo. Mas mamatamisin ko pang mamatay dito kaysa maging isang halimaw na tulad mo! Kung gayon, ay hintay mo na lang ako sa impyerno. Tandaan mo to, Teo. Ikaw ang pumili nito. Buong lakas na umatake sa akin ang ngayong nasaan yung halimaw na si Danny. Pero bago niya pa ako tuluyang madamba, ay biglang humarang sa kinatatayuan ko ang dugo ang si Ronnie. Tumakas ka na, Leo! Hindi! Takas na! Takbo! Halos mapingi ako sa tinig na yun ni Ronnie. Buong lakas siyang nakipagpambuno kay Danny kahit na halos malasog na ang mga braso niya dulot ng pagsakmal sa kanya ng halimaw naming kaibigan. Halos wala nang mailabas na luha ang mga mata ko ng mga sandaling yon. Bakit? Bakit kailangan mangyari sa amin ang mga bagay na to? Sa awa ng Diyos ay nakarating ako sa isang bangka na nasa tabing dagat. Bahagya lamang ang pagkakatali nun sa isang malaking bato kung kaya't nagawa ko agad itong paandarin. Sa bawat sagwa na ginagawa ko ay parang unti-unting nadudurog ang buo kong pagkatao dahil pilit na nanonood sa pandinig ko ang bawat pagpalahaw na lumalabas sa bibig ni Ronnie. Ronnie! Hindi nga naglaon ay tuluyan nang nawala sa paningin ko ang malaimpyernong islang yon hanggang sa kusa nang bumagsak ang pagal kong katawan. Pagsapit ng bukang liwayway ay patuloy ako nagpalutang-lutang sa laot. Kung saan man ako patungo ay hindi ko na rin alam. Ilang araw pa ang lumipas, halos mawala na ako ng pag-asa. Nangihina na ako sa sobrang gutom. Tuyot na rin ang lalamunan ko at halos matusta na ang balat ko sa hinang init ng sikat ng araw. Pero wala pa rin ako natatanaw na isla. Wala pa rin tulong na dumarating. Ginising ako ng ingay na nagmumula sa makina ng isang bangkang dimotor. Hindi ko alam kung papaano ako napunta sa bangkang ito. Natanaw ko rin ang ilang kalalakihan na nakatitig sa akin habang nakangiti. Siguro mga mangingisda ang mga ito at sila ang nakakita sa akin sa gitna ng laot. Salamat sa Diyos dahil natagpuan nila ako. Mabuti naman at kising ka na, iho. Alam kong gutom at uhaw ka na. Eto, bumawi ka ng lakas. Bungad sa akin ng isang may kaitaran ng lalaki. Maraming salamat, Manong. Salamat po sa ginawa niyong pagliligtas. Siya nga po pala, saang lugar na po ito?
Huwag ka na muna mag-isip, iho. Ang importante ay makakain ka nang mabawi mo ang lakas mo. Kailangan buhay kang makabalik. Opo, kailangan ko nga po makabalik sa amin. Hinihintay na po ako ng pamilya ko. Siguradong matutuwa ang pamilya mo. Dahil may pitang bilin sa amin, naibalik ka ng buhay. Putya, ano to? Hindi kaya. Dali-dali kong nilingon ang likuran ko kung saan naroroon ang direksyon na tinatahak namin. At gano'n na lang ang panlalambot ko nang matanaw ko sa dalampasigan ang matamis ng ngiti ni Danny. Hindi. Hindi.